let's go to Makati and we have mobile journalist Kyla Macantan reporting to us live from the Manila South Cemetery. At iyang sementeryo ngayon naman, gaya na nabanggit natin kanina, ay nasa Makati. Kyla, okay, mukhang maluwag-luwag pa yata dyan Pops Lord, nandito tayo sa labas ng Manila South Cemetery. Itong kahabaan, Pablo Ocampo Street, ito ata, no? Para makapakita ko sana sa inyo yung kasalukuyan na sitwasyon dito dahil as of 1 p.m., umabot na ng mahigit 11,000 yung estimate ng pamunuan na bumisita dito sa Manila South Cemetery. So, mga ganun din siguro yung estimate natin, Pops Lord, sa mga nag-food trip dahil punong-puno ng kainan at kung ano-ano pang mga snacks dito, no, sa paligid ng sementeryo, itong buong kahabaan na ito. At kung 3 taon na ako nagbabantay dito sa Manila South Cemetery, laging kasama yung mga nag-iihaw ng pusit. Kaya yun, nabanggit kanina, walang pabango. Alam nyo na kung ano yung amoy ko dito, Pastor. Dila. Ang bango ng ano na yan. Amoy pusit. Okay, marami na bang mga nakumpis kang mga ano dyan, na mga pinagbabawal na items? Ano yung pinaka-common? At sino mga kilalang mga dinadalaw ba dyan, Kyla? Yes, syempre taon-taon, paulit-ulit na nakukumpis ka, no, yung mga lighters, vape, at yung sigarilyo. At yung iba naman, binibigyan pa rin ng number para kung sakaling umexit sila at gusto nila na i-claim pa rin, makukuha pa rin naman nila. Kanina yung huling punta natin dito, no, merong mga nakumpiska din na mga bladed items, kagaya ng butter, mga gunting. And syempre, ang pagkakaalam natin, ginagamit nila yun, panglinis nga sana dito sa mga puntod. Pero paalala nga natin sa mga kapatid, bawal talaga. Kaya kahit na magdala po, wag na pong subukang ipuslit dahil sa ngayon din, no, for the first time, nagkakaroon ng live stream yung Manila South Cemetery. 35 na CCTV yung installed sa buong area. Kaya kahit sa ang sulok talagang may kamerang nakatingin. Kung akala daw na makakapuslit, wag daw makampante dahil nga may mga kamerang nanonood. AKA wag na magpasaway. Okay, Kyla, yes. Anong oras naman magsasara yung sementeryo bukas at pati na rin sa Sunday, actual All Souls Day? Yes, Denise, dito sa Manila South Cemetery, mula October 31 hanggang November 2, 5 a.m. hanggang 9 p.m. Kaya paalala natin doon sa mga kapatid natin na pupunta, na baka may ilang nagbabalak na mag-overnight, naku, bawal po yan. Dahil 24 hours po na naka-duty yung ating mga pulis doon sa loob. At kung may mga kapatid tayo na magsastay ng 9 p.m., mas matagal pa doon, talagang papaalisin din po tayo. Kaya sa mga kapatid natin, pumunta na sila, bumisita na sila doon sa mga within 5 a.m. to 9 p.m. And ngayon, kung kaya pang humabol ngayong araw, no, kasi expected ng pamunuan na bukas aabot ng 500,000 to 1 million na yung bibisita dito sa sementeryo, Denise. Kyla, paano yung parking dyan? Obviously, bawal yata pumasok sa loob, pero saan maaari mag-park at meron bang mga nag-guide ng mga parking monitors? Yes, actually dito sa buo kasi itong Manila South Cemetery, di ba, pa-square siya. Itong buong square na mga daanan, yung Metropolitan Ave, South Avenue, sarado tong mga to, hindi na dadaanan. Yung Kalayaan, may part na sarado. At ang possible lang ata ay yung Nicanor Garcia, pero hindi talaga magbababa dito sa paligid ng Manila South Cemetery. Kaya nga yung iba, may mga pumupunta na naka-e-bike, naka-bisikleta, hindi rin po yan pinapasok. So sa paligid, bawal makapag-park. Kung magdadala man ng sasakyan, mag-check na lang siguro ng mga malalapit dito nga sa area na pwede nilang kung saan sila pwede mag-park. Pero dito, kung ina-advise nga nila na sana wag na lang nga magdala ng sasakyan dahil sa loob naman meron silang mga libreng sakay na e-trike. So, at yun naman daw kahit hindi vulnerable, kahit DPWD, kahit hindi senior, makakasakay. Kaya tsagain na lang daw, exercise lang naman din. At yun nga, parang libreng sightseeing na rin at window shopping dahil napakaraming ng mga nagtitinda dito sa daanan, dito sa paligid ng sementeryo. Mukhang hindi mo na iiwanan yung nagbebenta ng pusit dyan, Kyla, no? Pero masarap dyan sa inihaw na pusit. Hindi masyadong tostado kasi pag na-overcook, mapait.
Saka matigas. Sobrang tigas. Oo, so Oo. perfect lang dapat yan. Yan ang amoy ng Pasko. Malapit na magpasko. Yung amoy ng iniihaw. Iniihaw. Magkano ba isang piraso ng isang stick ng inihaw na pusit, Kayla? Magkano po isang stick? 15 lang daw po, Pops Lord. Kung mag-Gcash po kayo, titikman po natin yan para ma-share namin sa inyo yung lasa ng pusit na hindi sunog. Okay. Okay, Kyla, last question lang. Ano pa ang madalas makita mo na talagang binibili ng mga tao? And sorry, you mentioned kasi na parang sa 2 milyon, tama ba ang expected this weekend? Kamusta yung setup ng mga medical team, emergency team dyan? Yes. Yes. Papasok tayo dito no sa may bungad. Ang expected nila Denise simula bukas ay 500,000 to 1 million dahil yung nakalibing dito ay nasa mahigit 1 milyon. At kung ikukumpara nga daw noong nakaraang taon, talagang mukhang mas madaming makakapunta ngayon dahil nga din sa long weekend. At yun nga lang, tinatansya lang din dahil dito sa pabago-bagong panahon dahil nung pumunta tayo nang dumating tayo na alas 6 ng umaga, umaambon, umuulan, pagdating ng ilang oras lang, sobrang init. Talagang pabago-bago. Ito, mula doon sa makulimlim, ito dito naman, umaaraw na ulit. So dito sa bungad, no, maayos naman yung nagiging proseso ng pagpasok dahil nakahiwalay yung babae, lalaki, yung senior, yung PWD. Kaya nagiging mabilis din yung pagbisita ng mga kapatid natin. Dito naman sa ating pang priority, meron ding mga naka-standby na wheelchairs, no? Ito, kung sakali man na kailanganin. At ayan, dito sa likod, kung papasukin natin, dito naman yung health assistance desk kung kailanganan man ng tulong. At merong malaking mapa dito sa loob. Dahil nga ngayon ginagamit na yung puntod finder na ma-access nila sa website. Pero doon sa mga hindi techie, ito lang yung opisina mismo sa tabi ng entrance. So pwede silang lumapit dito para manghingi ng assistance at dito sa computer nila, hahanapin yung pangalan ng kanilang mga yumao kung nakalimutan na nila yung lugar. Dahil masukal dito sa loob nga. Ibang klase na yun, pag nakalimutan mo pa yung pangalan ng mga magulang mo. Pero yung mga ninuno mo, baka hindi ka sigurado. Pero dyan nakalibing ang ilang mga mayor ng Maynila. Gaya ni Ramon Bagatsing, ni Leon Ginto, Vice Mayor Danny Lacuna, kapatid ni Andres Bonifacio, si Esperidiona, National Artist for Music, Lucrecia Casilag, at marami pang iba. Si Paraluman yung artista din. Pero ang ating mobile journal, dyan po sa Manila South Cemetery, si Kayla Macantan, reporting to us live at mag-uuwi mamaya ng inihaw na pusit.